programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bawat araw sa ating buhay ay may misyon. Sa bawat misyon, may mga pagsubok tayong kinakaharap na kung saan hindi natin alam kung paano ito kakalimutan. Karamihan sa ating mga tao na pag-iisipan hindi na lang maipagpatuloy ang kanilang mga buhay, kundi hinahanapan ng solusyon at harapin ito. Hindi natin namamalayan na may mga ibang mamamayan na kung saan pinagpapatuloy nila ang kanilang buhay sa kabila ng paghihirap na kanilang mga nararanasan. Paghihirap na wala sino man sa atin ang may gusto. Sa dokumentaryong ito, matutunghayan natin ang kwento ng isang batang nangangalakal. Sa pamamagitan ng pangangalakal, na ipabubuhay niya at napapakain ang kanyang mga mahal sa buhay. Ito ang special na dokumentaryo ng FFP 102K ng Ateneo de Zamboanga. Buenas, auntie. Iyo si Melly. Melly Enriquez from Ateneo de Zamboanga. Pwede kami kung na-status man-interview? Oo, pwede. Pwede? Oo. Diyan na lang kami, auntie ko, sa mga pregunta, auntie. Pasok na tayo. Balay. Ilan ang anak niyo, auntie? Kuan. Walo tani. Saan yung asawa? May asawa kayo? Saan yung asawa niyo? Pangalawan. Halo ako. Yung first, yung tatay na saan? Patay. Patay na. Bakit pa patay, auntie? May sakit ano. Kuan complicated. Bagsa atay. Di ba, auntie, may 7 na anak kayo? Ilan yung nag-aaral? Kani nag-stop. Isa na lang ang nabilin. Nag-stop siya? Oo, Pero stop. nag-aral siya dati? Oo, nag-aral. Sana yung ibang anak niyo? Ang isa nang doon sa hulo. Ang isa nagtrabaho. Dalawa naman ang may asawa. Saan? Ano, auntie, yung asawa niya ngayon, saan na siya? Nang doon sa hulo. Halo? Ano ginagawa niya doon? Nagtrabaho sa ulan. Tapos, nagpapadala lang siya ng pera dito. Say, wala. 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 Na paano? Paano kayo nabubuhay? Yung anak isa, nagtrabaho man. May trabaho ka? Naglalaba. Magkano naman yung sweldo sa paglalaba? 1.5. 1.5 a month? Ano niya to dito? Dito. Ha? Kusina? Dito kayo kumakain? Tapos itong mga tubig na to, ano ginagawa niya dito? Ginagamit panligo. Yung pang-inom, saan niya kinukuha? Sa ate mo. Malinis daw yun. So dito kayo kumakain. Dito naman sa loob, ano to dito? Ha? Dito kayo natutulog. Lahat kayo? Ilan kayo ulit? Bale 8 na kayo. So 8 na kayo, tapos dito kayo natutulog lahat. Tapos itong mga damit na to, kanina to, sa inyo na lahat? Halo-halo na? Ha?
Yung mga damit mo, saan? Nandito na din. Yan lahat? Sa inyo na yan? CR nyo? Saan yung CR? Ha? Dahan-dahan lang tayo, ha? Saan na CR? So, dito yung CR? Dito. Oo. Hindi ka dito, check. Dito. Dito kayo naliligo? Dito? Dito na rin kayo nagbabawas, ganyan, nagtatai. Dito din. Dito na. Di ka nahuhulog? Di kayo nahuhulog dito? Hindi. So dyan. So dito na. Ito na yung bahay niyo talaga. Wala kayong TV, ganyan. Ha? Wala. Wala kayo TV? Na ano man ginagawa nyo pag wala? Ay, may rat. Diyan na din kayo nagluluto. Wala kayo TV, radyo. Wala. Electric fan. Ha? Wala kayong ilaw? Bakit? Hindi kayo naiinitan pag gabi? Ha? Wala bang lamok dito? Ganyan? Nag-aaral ka pa? Bakit man hindi na? Pinastop ka ng mama mo? Oo. Ha? Oo. Pero gusto mo pa mag-aral? Oo. Kung paaralin ka ng mama mo, mag-aral ka. Oo. Tapos ano gusto mo maging paglaki mo? Pulis. Bakit pulis? Magbatay sa pamilya. Sana papa mo. Patay na. Ano nangyari? Bakit siya namatay? Ay sakit. Ano sakit niya? Sa atay. Tapos, ano namimiss mo sa papa mo? Nung nagbigay siya sa amin ng mga damit. Ano pa? Ano pa yung madalas niyang ginagawa nung buhay pa siya? Nabigyan ko ng mga gamit. Ang bahay. Tapos ngayon, wala nang nagabigay sa'yo ng damit. Wala na. So, paano ka nakakabili ng mga damit mo? Ganyan. Ha? Sa ko mama lang. Nung hindi ka na nag-aaral, ano na yung ginagawa mo? Naghahanap ng plastic. Tapos, Binibenta ko. sa isang araw, ilang kilo yung nakukuha mo? 3. Magkano yung kita mo sa isang araw? Isa kaadlaw. Baligya may 30 mo halin. 5 may kabuok. Nga isa ka kilo. 10 lang amo halin. So yung experience doon sa bahay ni Lingling, lalo na nung bumaba ako doon sa parang hindi ko alam kung ano ba yun, basta maduming tubig. Iba yung feeling, parang sobrang hirap, nakakadiri din siya, no? Kasi sa kulay parang ng tubig, parang di ko inaasahan na makakaya ko. Masasabi ko na nung naranasan ko yun parang iba, makati sa balat. Tapos parang paminsan may makakapakan kang akala ko kung ano na. Kanina nga may nahawak pa ako na bulati ba yun? Basta nakakadiri talaga yung tubig pero nakakaya yun Naling. Masasabi ko na sa buhay ko, napakaswerte ko na. Dati sinasabi ko, malas ako kasi ganito, kasi ganyan. Pero nung naranasan ko yun, nakilala ko si Ling, nasabi ko na ang swerte-swerte ko sa buhay, nakakapag-aral ako, nakakakain ako ng maayos, at kumpleto ang pamilya ko. Hindi gaya ni Ling, masasabi kong madami na siyang hirap na napagdaanan kahit na 12 taong gulang pa lang siya. So sa ilang minuto pa lamang, sabi nga ni Ling, buong araw silang naghahanap ng plastic na pwedeng may benta. At nung ilang minute na sumulong ako sa napakaruming tubig, talagang mahirap. Minsan may maaapa ka na parang matulis na bagay. Tapos sabi nila paminsan mga bubog ito. So para sa mga batang ito, hindi na bago yung
sila masugatan dahil sa mga bubog. Tapos, sobrang mahirap na yung parang pag nandun ka sa baba, feeling mo, yung naaapak mo, puro mga parang paminsan may naapak ka na malapot o kung ano, paminsan may naapak ka na matulis na bagay. Tapos, para sa kanilang mga bata na naghahanap ng plastic, hindi nila alintana kahit gaano kadumi yung tubig, wala silang pakialam kung magkakasakit pa sila pagkatapos. Yung sa kanila lang, makahanap sila ng plastic, makakita at makakain. So, dun sa mahabang paghahanap, no, ito lang yung nakuha namin. So, tingin mo Ning, ilang, aabot na kaya ng 1 kilo o 2? Ilan? Ha? 1 kilo lang? So, patingin. So, sa ganyan, no, sabi nila 1 kilo lang daw yan. Sa 1 kilo, sabi nila 10 piso ang kilo. So, 10 piso lang yan, no? Sa lahat ng paghihirap, ng pagod, ng dumi, ng mga danger, wala silang pakialam. Ang nakuha nila, 10 piso na plastic. Yun lang. So, ibibigay ko to sa'yo, ibibigay namin in behalf ng whole staff. Salamat, bilang pasasalamat kasi parang shinare mo yung story mo sa amin. Tapos, tinulungan mo ko sa pagkuha ng mga basura, tinulungan mo ko paano. Salamat sa lahat-lahat sa kwento mo. Sana sa ibibigay namin makatulong sa'yo. Tapos pakisabi na lang din sa mama mo na salamat. Bye-bye. Maglakad na. Bye-bye!